Kamusta mga idol? Welcome back sa ating channel na Kamalayan Corner. Ang National Library ng Sweden ay ang kasalukuyang tahanan ng isa sa pinakamalaking koleksyon ng libro sa buong mundo. Mayroon silang higit 18 million na individual items sa kanilang napakalawak na katalogo at marami sa mga ito ay sobrang rare at napaka-valuable. Pero sa gitna ng napakalawak na archive na ito, may isang libro na namumukod tangi sa lahat. Ito ang Codex Gigas, isang Latin word na ang ibig sabihin ay giant book. Literal na giant book dahil bukod sa malahiganting nilalaman ng libro ay isa talaga itong malaking libro. Halos 1 metro ang taas, may bigat na 75 kilos na kasing bigat ng isang mayor de edad na tao. At kung inalatag mo ang mga pahina nito ay kaya nitong takpan ang isang public swimming pool. Ito ang pinakamalaking medieval manuscript na ginawa noong early 13th century na umabot hanggang modern times na nag-e-exist pa rin hanggang ngayon. At syempre, sobrang luma na rin. Tulad ng karamihan sa mga libro noong panahon na iyon, naglalaman din ito ng complete Latin Bible. At dahil sa napakalaki ng libro, sobrang dami din ng extra space para sa kung ano-ano, tulad ng mga medical texts, obituaries, at isang buong encyclopedia na normal lang naman. Pero may iba sa nilalaman nito ay hindi normal. Sa pagitan ng malalaking pahina nito ay may mga magic spell, mga misteryosong formula, at isang set ng detalyadong instruction kung paano magsagawa ng exorcism, as in literal na manual ng exorcism. Dagdag pa sa pagiging bukod tangi ng libro ay ang pagkakaroon ng may kalahating metrong drawing ng devil mismo. At sa libu-libong medieval manuscripts sa mga libraries sa buong mundo, walang kahit na isa ang may ganitong illustration. Yung size, yung details, yung decision na maglagay ng full-page depiction ng devil ay talagang hindi pangkaraniwan. Dahil sa sukat nito, nakatadhana na ang pagiging sikat nito. At dahil sa dinagdagan pa ng isang weird na illustration, naging halos legendary na ang status nito. Kaya rin tinawag itong The Devil's Bible. Pero, sino ang naglagay nito? At bakit? Ang sagot? Hindi natin sigurado. Pero, may theory o mas bagay na sabihin na alamat. Hindi lang yung libro mismo ang tumagal ng 800 years. Kasama rin ito ay ang dala-dala nitong sobrang nakakatakot na kwento. 800 years na ang nakakaraan sa isang liblib na monasteryo sa dating Bohemia na ngayon ay bahagi na ng Czech Republic sa Central Europe. May isang Benedictine monk na nasentensyahan dahil sa isang nakakakilabot na krimen. Nahatulan ito ng hindi ordinaryong parusa. Nasentensyahan ito ng immurement o yung ibabaon ka ng buhay sa loob ng pader ng monasteryo hanggang sa bawian ka na ng buhay. Parang napakahirap isipin, di ba? Syempre, hindi niya ikatutuwa ang ideyang iyon. Kaya bilang huling pag-asa, nangako siya na sa huling gabi nito sa mundo, gagawa ito ng isang libro bilang parangal sa monasteryo. Pero hindi lang basta isang libro. Isang malaking libro na naglalaman ng lahat ng kaalaman ng sangkatauhan. Parang 13th century na Wikipedia. Kinagabihan mismo, nagsimula itong magsulat. Pero nang biglang napagtanto nito na sobra ang naipangako na parang hindi niya kayang gumawa ng buong libro sa isang gabi lang. Bunsod ng pagiging desperado, lumuhod ito at nagdasal. Pero hindi sa Diyos, sa isang devil. Ayon sa alamat, lumabas si Satan at kapalit ng kaluluwa ng monghe, ginawa niya ang pinakamagandang libro na nagawa sa mundo, ang Codex Gigas. At ang drawing daw
ng devil na idinagdag ng monghe kalaunan ay isang simbolo ng pagpupugay sa totoong author ng libro. Pero syempre, alam kong iisipin yung, talaga ba? Libro na isinulat ng devil? Kalokohan yan. Sa isipin na yan, wala tayong pagkakaiba. Pero kung babaybayin natin ang origin ng Codex Gigas, ay mas mapaglinlang pa ito kaysa sa iniisip mo. Kasi marami sa mga parte nito ay talagang hindi pangkaraniwan. Unang-una, ang paggawa ng libro ng Middle Ages ay sobrang hirap. Kakailanganin mo ng skills sa writing, painting, theology, at chemistry. Wala pang staples sa panahon na iyon. Kung mauubusan ka ng ink, kailangan mong gumawa. Kaya karamihan ng mga manuscripts nung panahon na iyon ay gawa ng maraming monghe nang sama-sama na gumugugol ng ilang buwan o mga taon. Pero ang Codex Gigas, iba. Ayon sa naging pagsusuri, ang buong libro, lahat ng 620 pages, ay sinulat ng isang scribe lamang. Ibig sabihin, isa lang ang nagsulat at hindi ito ordinaryong scribe kundi isang sobrang napakadalibhasa. Sa panahon na iyon, wala pang printing press. Kailangan mano-manong kopyahin ang mga libro na nakakapagod gawin physically at mentally. Kaya normal ang maraming errors. Pero ang Codex Gigas, walang kapansin-pansing pagkakamali at sa laki nito, nakakapagtaka iyon. Ayon sa mga eksperto, kung isang tao ang gumawa nito, aabutin nito ng hanggang 30 years ng araw-araw ng hindi birong dedikasyon ng paggawa. At hindi lang iyon, yung handwriting nito mula sa una hanggang sa huling pahina, consistent, walang nagbago. Natural lang naman na sa loob ng 30 years na magbago ang eyesight, health, motor control at skills ng pagsusulat. Pero dito, walang kahit anong sign ng paghina. Kaya kung pagsasama-samahin lahat, size, accuracy, consistency at speed, tila ba gawa ito ng isang superhuman o supernatural. Isa sa malimit na napapansin dito ay ang pagkakaroon ng dark na kulay ng pahinang ito kumpara sa ibang pahina. Kung titingnan mo ang pahinang ito, mukha siyang nasunog. Pero hindi. Posible na ito ay marahil sa mga nagdaan ng mga centuries, yun at yun ang ipinapakita. Kaya yun din ang pinaka-expose sa sunlight. Dahilan, kaya siya mas dark kumpara sa ibang pahina. Kung bakit may metal fittings ito sa likod, ito ay para maikadena ito sa mesa. At hindi ito dahil baka maglakad na lang bigla ang libro. Ito ay isang standard practice dahil sa sobrang valuable ng libro. Kung gaano kahalaga, ito ay priceless. Walang kasing halaga. Wala talagang nakakaalam kung saan talaga galing ang Codex Gigas. Ang kumpirmadong pinakanaunang nakmay-ari nito ay ang mga monghe ng Podlasidze Monastery sa Bohemia. Inakala din ng mga historians dati na doon ito ginawa. Pero mali pala kasi ang Podlasidze ay sobrang hirap sa panahon na iyon. Hindi nila kayang bayaran ang paggawa ng ganitong proyekto. Kung sino, nananatili pa rin itong misteryo at wala pang nakakaalam. Ang Codex Gigas ay sobrang sikat na libro simula pa noong umpisa at minsan na rin naituring na 8th wonder of the world. Pero hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino talaga ang gumawa nito o kung saan talaga ito nanggaling. Parang bigla na lang itong lumitaw mula sa kung saan. Nagpalipat-lipat ang codex sa iba't ibang mga monasteryo sa unang ilang daang taon ng existence nito. Pero pagdating ng late 16th century, napansin ito ng Holy Roman Emperor na si Rudolph II dahil sa patuloy nitong pagsikat at ng kakaiba nitong reputasyon. Si Rudolph II ay isang world-renowned art collector na medyo may unhealthy interest
sa okultismo, kaya kinuha niya ito. Actually, ninakaw niya ito noong 1594 at mabilis itong naging pinakamahalagang piraso ng art collection nito. Isang koleksyong kinikilala ngayon bilang isa sa greatest art collections ever assembled. Pero hindi niya rin ito na-enjoy ng matagal. Kasi hindi nagtagal, matapos niyang makuha ang Devil's Bible, nabaliw si Rudolf II. Yung timing pa lang ay interesting na. Pero ang mas interesting ay yung mismong klase ng pagkabaliw niya. Madalas siyang atakihin ng paranoia at nagkaroon ng hindi maipaliwanag na galit at ayon na din sa kanya na possess daw ito ng demonyo. Coincidence lang ba? Pwede. Pero coincidence nga lang ba talaga? Dala na rin ng naging kondisyon ni Rudolf II ay napatalsik ito sa pwesto ng sariling kapatid. Kinulong sa Prague Castle kasama ang codex at pumanaw makalipas lamang ng ilang buwan. Taong 1648 ay napasa kamay ito ng reyna ng Sweden na si Queen Christina. Matapos sakupin ng Sweden ang Prague ay ninakaw din ito ang Codex Gigas. Napabilang ito sa kanyang royal collections sa kanyang napakalawak na library sa Royal Palace sa Stockholm. Makalipas ang 6 na taon, bumaba ito sa pwesto at kasamang umalis ang kanyang mga mahalagang manuscript. Pero hindi kasama doon ang Codex Gigas. May 7, 1697, makalipas ang halos 50 taon nang magkaroon ng malaking sunog sa Royal Castle ng Stockholm na nagdulot ng pagkawala ng 75% ng library. Pero ang Codex Gigas nakaligtas. Naihagis ito palabas ng bintana ng isang sundalo na tumama pa sa isang kawawang tao. Kaya din nagkaroon ng damage ang binding ng libro ay dahil dito. Ito ang pinakamalaking surviving medieval manuscript sa mundo. May taas na 92 cm, halos 3 feet, may lapad na 50 cm at kapal na 22 cm at may bigat na 75 kilos na kung bubuhatin ng isang tao ay siguradong mahihirapan. Gawa ito sa vellum na mula sa balat ng hayop at para makabuo ng 130 na malalaking pahina ayon sa naging pagsusuri, kakailanganin ito ng higit kumulang 160 na bilang ng mga hayop. Sobrang premium ang material, napakamahal at napakapambihira. Ang devil portrait naman nito ay may halos 50 cm ang taas. Bukod tanging medieval manuscript na may malaking prominenteng artwork ng devil. Medyo creepy ang dating, pero kung sining ang pagbabasehan, walang dudang nakakabighani ito. Ang libro ay naglalaman ng Old Testament, New Testament, medieval encyclopedia, medical texts, magic formulas, exorcism rituals at calendar. Parang medieval Google plus Wikipedia plus Bible in one. May mga pahina din itong sadyang tinanggal, ilang siglo na ang nakakaraan. Kung anong nakalagay sa pahinang iyon, hindi natin alam, pero pinaniniwalaan na naglalaman ito ng mga ipinagbabawal na gaway o gayuma, mapanganib na ritual at lihim na kasunduan. Ayon sa naging pagsusuri, ang size, accuracy at consistency ng handwriting ng buong 620 pages ng libro ay nangangahulugan na wala itong pangkat, walang mga assistant at iisang tao lang talaga ang gumawa na parang hindi kailanman nakaramdam ng kapaguran at pagtanda dahil sa consistent ang style ng handwriting nito na maaaring tumagal ng ilang taon kung hindi man ay dekada bago niya ito natapos. Kung pagbabasehan naman, ang pahiwatig sa page 2 ng obituary note para kay Herman Inclusus na ang ibig sabihin ay Herman de Reclus o Herman de Confined, posibleng siya ang gumawa na ikinulong ng ilang taon at ang pagsulat ng libro ang naging penitensya nito. Kung baluktot na kwento nga lang ba talaga ang alamat ng Devil's Bible? Hindi natin alam. Ang sigurado lang ay kung hindi devil ang gumawa nito, ibig sabihin, isang normal na tao ang gumawa ng isa sa pinaka-imposibleng libro
sa kasaysayan. Ang tanong na lang ay kung posible nga ba talaga na ang libro na ito ay gawa ng iisang normal na tao lang? Kayo ba? Maiisip niyo ba na kaya itong gawin ng iisang tao lang nang hindi nagkakamali?